Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ayan, gabi na naman po ang inyong Nanay Rely. Pero okay lang po mga kaibigan kapag gising pa po kayo. Tayo po ay magbasa muli ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, bago man po tayo matulog, ay meron po tayong salita ng Diyos na nabasa at napakinggan. Ano po? At sharing po muna tayo mga kaibigan habang may oras pa, habang may panahon pa, habang tayo ay may lakas pa, habang tayo ay humihinga pa at may buhay pa. Ayan, purihin po ang Panginoon sa oras na ito, sa bawat salita na ating babasahin, sa bawat salita ng Panginoon na atin pong babasahin ngayong gabi. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay okay pa dyan, kung kayo po ay hindi pa inaantok, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas. Ayan, maganda po ito. Dito po sa Lucas chapter 21, verse 34 hanggang verse 36. Ang title po nito, Mag-ingat kayo. Yan. Sabi po dito sa Lucas chapter 21 verse 34, Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Verse 35, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Verse 36, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Maganda po itong binasa natin kasi nagpapaalala po ang Panginoon dito. Sinasabi niya, mag-ingat tayo, o mag-ingat kayo, sabi niya. So kasama po tayo dyan. Mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang ating isipan sa mga intindihin sa buhay. Ilagay po natin lagi yung ating mga sarili sa salita ng ating Panginoon na isa po tayo sa kanyang pinapaalalahanan. Ano po? Kasi kapag nakita po ng Diyos na tayo po ay abala sa mga bagay na magbibigay sa atin ng problema, ano po, kasi kapag magumon po sa katakawan ang isang tao, hindi lamang po ito sa pagkain. Ang katakawan po ay ginagamit din sa katakawan ng mga material na bagay, katakawan ng salapi, katakawan ng mga material na bagay sa mundong ito. At kung literal naman po na pagkain, kapag matakaw po ang isang tao sa pagkain ay pwede po siyang magkasakit. Pwede po siyang magkaroon ng mga sakit sa katawan gaya po ng sakit sa puso, diabetes, nagiging high blood, at kung ano-ano pa. Di po ba mga kaibigan? At sabi pa po dito, at paglalasing at mabuhos ang iyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Ayaw ng Diyos na ang ating buhay ay magumon sa katakawan at paglalasing. Dahil sabi ko nga kung minsan, basta araw ng linggo, andyan na po yung kainan, andyan na po yung kantahan, at andyan na po yung inuman. Okay lang po yun kung mga family bonding, pero yun pong mga matatakaw sa alak, talagang
karamihan po kapag araw ng linggo ay yun po ang ginagawa nilang araw. At sinasabi nila na oras ng pahinga nila dahil pagod sila sa trabaho nila sa buong isang linggo. Okay naman po yun, pero kung labis na katakawan na ang gagawin ng isang tao, lalo na sa alak, na nakakasira ng buhay, ng pagkatao, minsan ang katakawan sa alak at paglalasing ay nagiging dahilan pa para maging biktima ng kaguluhan. Minsan ay may buhay na nawawala. Minsan ay may buhay na inuutang ng kapwa. Ano po? Dahil sabi nila kapag lasing na raw, ay hindi na alam ang ginagawa. Pero hindi yan totoo mga kaibigan. Alam niyo po nung araw, dito po tayo sa word na lasing. Ang mga magulang ko po ay mga lasinggero at lasinggira din. Pero ang kanilang iniinom ay coconut wine, yung tinatawag pong tuba. Tuwing hapon po yan, isang pitsil po yan na tuba ang ipapakuha sa amin. Madalas ako ang inuutusan, minsan yung mga kapatid ko din, mga kuya ko, kasi halos ako na lang po ang babae sa bahay namin dahil ang aming panganay ay 12 years po yung gap namin, kaya hindi na po namin siya na kasama ng mahabang panahon dahil andito na po siya sa Maynila, nagtatrabaho na. At sa bawat hapon ay nakakatukso po yun. Kasi manamis-namis po yung lasa ng tuba. Kaya kaming mga kabataan na inuutusan ng aming mga magulang na kuhanin yung order nilang tigisang pitsil na tuba. Kunyari, 3 kami magpipinsan, naghihintay kami na bumaba yung tinatawag na mananggiti. Mananggiti, pero lalaki po yun. Tapos, lalagyan po niya ng tuba yung bawat pitsil namin. Mula po doon sa puno ng niyog na kinukuhanan ng tuba, siguro mga 10 minutes ang lakad yon pauwi sa bahay namin. Kami magpipinsan, iniinom namin. Kasi punong-puno po yung yung pitsil. So pag naglalakad ka, bubulwak po yun, matatapon, sayang naman. Kaya iniinuman muna namin bago kami maglakad na yung tiyak namin na hindi na bubulwak at wala nang matatapon. At wala na pong question yan ang mga magulang namin. Alam na nila yun na ininom namin at okay lang yun sa kanila. Ngayon, ang gusto kong patunayan dito na ang isang taong lasing ay hindi po nawawala sa sarili. Pero yung mga matatanda nung araw, kapag lasing na, ang saya na po nila. May sumasayaw, may kumakanta, may nagigitara. Ganyan lang po ang trabaho ng mga matatanda nung araw. Nung panahon nila na sila po ay nakakaranas na malasing, masaya sila. Pero yung sabihin pong kasi nakapatay, nakabugbog, nambugbog ng asawa kasi lasing. Hindi po yun totoo. Hindi po yun sa kalasingan, mga kaibigan. Yun ang alam ko, ha. Yun ay ugali na talaga ng isang tao, yung mananakit ng asawa, mga away ng kapwa, papatay ng kapwa. Hindi po yun sa kalasingan. Pero totoo po yan, ang alak ay nagbibigay po ng tapang sa isang tao. Pero, tapang lang, pero alam mo yung ginagawa mo. Kaya po walang control ang mga taong mga lasing kasi wala po silang tamang relasyon sa Panginoon at wala po silang tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya kapag yung espiritu po ng alak ay maghari na sa kanilang isip, kung ano po yung maisip, ay yun na po ang kanilang gagawin. At ako po ay hindi lang isang beses malasing kasi kung ilang taon po ako na nandoon sa piling ng aking mga magulang, ayun din po yung haba ng taon na umiinom kami ng tuba at wala naman pong nangyayari. Ang isang bagay lang po na nakita ko kapag nalalasing ka, wala pong lakas yung tuhod. Kasi meron pong nilalagay na tawag sa amin tungog yung pangpapula ng ng tuba. Pero yun po ay parang kinaskas na balat ng kahoy. Hindi po namin alam kung ano yun.
So, yung tuhod lang po nawawala ng lakas, pero for a while lang po yon. Hindi po yung magtatagal ng oras, mawawala din po yon. Ako po, kapag nakainom na po ako ng tuba ng aking mga magulang, kumakain po ako agad ng kanin kasi yun lang po ang pangtanggal ko dun eh. So, ako po ay isa sa magpapatunay na hindi po nawawala sa wisyo yung lasing. Maano po yan, matino po ang isip yan. Kaya lang, nadadala ng emosyon. Kaya yung mga naglalasing, dapat ang emosyon, hindi po dapat na sumunod sa espiritu ng alak, ano po. Pero mas maganda na po yung hindi naglalasing. Kasi sabi ng Panginoon, baka madatnan niya ang mga tao na nagugumon sa katakawan. Kaya sabi nga niya, huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing. At mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Yan. Alam niyo po ang tao, sa totoo lang, no? Magka-partner po yan eh. Ang paglalasing at mga intindihin sa buhay. Kasi ang nakita ko po nung araw, yung nanay ko na lang ha, kapag maraming problema ang nanay ko, lalo na kapag nagbubugbugan silang dalawa ng tatay ko dahil parehong lasing, yan. Ay wala na pong ginawa yon kundi problemahin ang lahat. Iiyak. Mag-iisip. Lahat ng mga problema, maliit, malaki, katamtaman, parang nauubos ang buong maghapon, ang isang buwan, ang isang taon, na nakatuon yung kanyang kaisipan sa mga intindihin sa buhay. Lalo na paglasing, may kasama ng luha yan at iyak. Ganyan po ang nangyayari sa buhay ng isang tao. At ayaw po ng Diyos yan. Ito po ay mensahe niya sa mga anak niya. Kung mayroon pang mga anak ng Diyos sa panahong ito na matakaw pa, yung word niya katakawan sa mga pagkain at sa mga material na bagay sa mundong ito, kung may mga anak pa ng Diyos na nandiyan pa ang mga paglalasing, kung mayroon pa mga anak ng Diyos na talagang nauubos ang oras ng maghapon sa pag-iisip ng mga intindihin sa buhay, sabi ng Panginoon, mag-ingat daw po na wag magumon ang kanyang mga anak sa mga ganong sitwasyon. Kasi sabi niya dito, baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Yan po. Yan po lagi ang pinag-uusapan natin, yung muling pagparito ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nasa gitna ng kasiyahan at nandoon na po yung katakawan sa mga pagkain at nandoon na po yung paglalasing, party-party na wala na pong habas, na hindi na po doon kasali ang Diyos, ano po. At kapag nadatnan niya ang mga tao na abalang-abala ang isip at ibinubuhos sa mga intindihin sa buhay na ito, tapos biglang dumating ang Panginoon, ang sabi po dito, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Ayan po. Hindi po lamang sa Pilipinas, mga kaibigan, kundi sa buong daigdig. At ayaw ng Diyos na madatnan niya ang kanyang mga anak sa ganong sitwasyon. Kaya sabi po niya dito sa verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng nangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Kaya po tinawag si Jesus Christ na anak ng tao kasi ipinanganak po siya ni Virgin Mary. Ang ating Panginoon ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ at iniluwal siya ni Virgin Mary. Okay, doon sa magtatanong, bakit tao talaga yan si Jesus Christ? Yes. Kailangan po niyang
katawang tao kasi nga kailangan niyang ipako sa krus ng Kalbaryo kasi kaya siya pumunta dito sa sanlibutan para batahin ang ihirap at ipako sa krus para po lahat ng taong nagkasala ay matubos niya. Kasi naramdaman ni Father God ng ating Ama sa Langit yung habag at ang pag-ibig niya sa mga tao dito sa sanlibutan. So ayaw niya mapahamak, ayaw niya mapunta lahat sa impyerno. Kaya siya ay nagkatawang tao dahil ang ating Diyos Ama, Espiritu, walang katawan, walang dugo. Walang maipako sa krus na katawan, walang laman. Ay wala palang laman, kumbaga walang katawan. Kaya kailangan niya magkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ at ang isang birhen, malinis na babae, ang pinili ng Panginoon para mailuwal ang Diyos nagkatawang tao para may maipako sa krus, may mag-alay ng buhay para ang mga tao ay maligtas. O, okay na po ba tayo doon? Napaliwanag ha? Kasi tinawag po dito na makaharap sa anak ng tao. Ano po? Dahil ang Diyos po natin ay talagang nagkatawang tao, may dugo, lahat, may atay, may bituka. Kung ano po yung ating katawan ngayon mula ulo hanggang talampakan at ang lahat ng laman ng ating pisikal ng katawan, meron din po ang Panginoon ganyan. Kaya alam na alam po ng Diyos yung damdamin ng isang taong nasasaktan. Pag nasasaktan tayo at umiiyak tayo, umiiyak din ang Diyos kasi mahal niya tayo eh. So ibalik po natin dito sa ating tema. Sabi po dito, ulitin ko na naman, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Paano po ba ang paghahanda? Baka biglang dumating ang Panginoon. Sabi ko nga po para hindi tayo manghina, araw-araw dapat meron tayong salita ng Diyos na binabasa. At ito po yung ating binubulay-bulay. Meron po tayong pananalangin na may kalakip na pananampalataya sa Diyos upang anuman yung ating idalangin ay mangyayari sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Paano pang maging matibay? Mamuhay tayo na naaayon sa salita ng Diyos at naaayon sa kalooban ng Diyos, lumakad tayo patuloy sa katuwiran ng Diyos. Huwag nating gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Iwasan na po natin yung labis-labis na pagsasaya na hindi na po natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Talikuran na natin ang paglalasing ng mga alak na yan dahil hindi po yan makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Yan po pa ang magiging dahilan para hindi po tayo makasama at baka madatnan tayo ng Panginoon na ganun pa rin ang sitwasyon ng buhay. Ay sayang ang buhay, sayang ang chance. Ligtas na sana kaya lang nasabit, napainom. Hindi natanggihan ang kaibigan, ang kumpare, ang pinsan, best friend, o diba? Kaya sabi ng Panginoon dito, maging handa kayo sa lahat ng oras. Talikuran na po natin yung ating mga lumang buhay, mga kaibigan. Bago na po tayo, nung tayo po ay nagsuko na ng buhay natin sa Panginoon, nailibing na yung dati nating pagkatao. Patay na yon. Ako, si Nanay Rayleigh, patay na yung dating Nanay Rayleigh. Bago na ito, na Nanay Rayleigh ang nagsasalita sa inyong harapan sa oras na ito. Handa sa lahat ng oras. Sabi po dito, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Upang makaligtas yan. Wala pong hinangad ang ating Diyos, mga kaibigan, kundi ang ating kaligtasan. Sabi ko nga lahat ng ating tinikha o natikha na ipon na mga material na bagay dito sa lupa, lahat ng ating mga watch hour dito sa ating YouTube channel, lahat ng ating pinapangarap na mga dollar na sana kumita tayo, loobin ng Diyos dito sa ating mga channel,
Kung sakali nga na biglang niloob ng Diyos na tayo'y sumasahod na ng malaki dito sa ating YouTube channel, o di po ba, makakabili na tayo ng mga bagay na gusto natin, makakapag-impok na tayo ng mga bagay na narito sa lupa. Ngunit doon sa panahon na biglang darating ang Panginoon na hindi natin inaasahan dahil wala namang nakakaalam, lahat po yan ng ating mga tinikhang bagay, kahit man po yung ating tahanan, ang ating bahay, ang mga sasakyan, lahat. Maiiwan lang po yan, mga kaibigan. Hindi po yan mahalaga sa Diyos. Kasi siya po ang may-ari niyan eh. Siya rin po ang nagbigay yan eh. Sasabihin naman ng iba, ito namang matandang ito, paano naman niya sasabihin na ang Diyos ang nagbigay, ipinagtrabahuan ko yan? No. Saan ba nagmula ang kalakasan mo, kaibigan? Saan ba nagmula yung hininga mo? Yung isip mo, yung utak mo? Di po ba sa Diyos nagmula ang ating buhay? Yung katawan na buong buo, nilagyan ng Diyos ng hininga, nabuhay, nakapagtrabaho, natuto, nilagyan ng Diyos ng karunungan, katalinuhan, kaya nakapagtrabaho. Ngayon, kapag nakatrabaho na, kumikita na ng pera, di po ba? So kapag kumikita na ng pera, nakakabili na ng mga bagay na gusto ng tao. Kaya, wag po nating sabihin na nang dahil sa akin, natikha ko ang bagay na ito. Hindi. Ang Diyos po yan ang tumulong sa atin para matikha ang bagay na yan gamit yung hininga, yung lakas ng ating mga pisikal na katawan at kaalaman, karunungan at katalinuhan ng ating mga isipan. Siyempre, yung tibok ng ating puso na normal. Kumbaga, nagpa-function ng normal yung ating katawang lupa mula ulo hanggang talampakan. Kaya, nagagawa po natin yung mga bagay na gusto nating gawin, maipon yung mga bagay na gusto nating ipunin. Pero hindi po yan mahalaga sa Diyos, mga kaibigan, yung mga bagay na ating naipon. Ang mahalaga lamang po sa Diyos ay walang iba kundi yung ating buhay. Yung ating buhay na makabalik sa Kanya, makauwi sa Kanyang kaharian. Kaya nga po, bawat bukas ko ng Biblia, laging may reminder ang Diyos. Laging nakalagay na lang dito sa muling pagdating ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na ito lagi ang ibinibigay ng Diyos sa buhay ko. At ito rin ang aking ibinabahagi sa inyo kasi napapanahon po ito. Naghihintay na lang po ngayon ang mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoon. Napapanahon po itong reminder ng Panginoon dito, mag-ingat kayo. Doon sa kayo, kasama po tayo doon. Kasi mga anak din po tayo ng Diyos, di ba? Maliban na lang kung hindi ka anak ng Diyos, sige na. Ituloy mo na lang yung katakawan at paglalasing. Sige na. Pakadibdibin mo na lang lahat ng mga intindihin sa buhay. Kung ayaw mong makinig sa salita ng Diyos para maitama ka ng Panginoon, sige na. Tayo naman ay binigyan ng Diyos ng free will May freedom tayo para mamili. Impyerno o langit, dilim o liwanag. Hindi po tayo pipilitin ng Diyos. Naalala ko po nung araw. Sabi ko kay pastor namin, Pastor, alam niyo po ba, pabalik-balik po kami doon para dalhan ng salita ng Diyos sa mga taong iyon. Pinagpipray naman po namin, pero pastor, bakit parang wala po silang naintindihan? Para pong wala pong halaga sa kanila yung effort namin. Sabi ng aming pastor, wala na kayong pananagutan sa kanila. Naipakilala nyo na ang Panginoon at naibahagi nyo na, iwanan nyo na sila at patuloy nyong ipanalangin at pumunta naman kayo doon sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya pwede po tayong mamili Kahit padalhan man tayo araw-araw ng mga lingkod ng Diyos para bahaginan tayo ng kanyang salita, kung mismo tayo, o mismo yung tao, yung kanyang puso ay ayaw niyang tanggapin si Kristo, wala pong magagawa ang tao. Dahil hindi po ang tao ang magbabago ng puso ng isang tao.
kundi ang Diyos lamang. Kaya nga po sabi ko, mapalad ang mga tao na mayroong nagtsatsaga, pabalik-balik, paulit-ulit, na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Pero may panahon din po ng mga bagay na natatapos din. Kaya itong gabing ito, reminder na naman po ito ng Diyos sa buhay nating lahat. Na kung nagsuko na po tayo ng buhay natin sa Panginoon, ituloy na po natin. Kung may intindihin man sa buhay, ibigay natin sa Diyos ang hindi natin kaya. Kung kaya naman natin, di sige lang, okay lang yan. Kumbaga, cool, kalma lang tayo. Pero kung hindi na natin kakayanin, huwag po tayo maging mayabang sa harapan ng Panginoon. Sa bawat sandali, ay hinihintay lang ng Diyos ang paglapit natin sa Kanya. Bakit naman natin pakaisip-isipin pa ang mga intindihin dito sa mundo kung sa tingin natin ay mahirapan tayo? Ibigay po natin lahat sa Panginoon. Basahin nyo na lang po yung Matthew 11:28 na lahat ng mga napapagalay lumapit sa Diyos at ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating kabigatan. Ano po? Ang nais lang talaga ng Diyos ay madatnan niya ang kanyang mga anak na tama ang buhay sa harapan ng Panginoon at nakahanda na, naghihintay na, nakahanda na. Alam niyo po nung araw ganito may naalala na naman ako mga kaibigan Sorry naman kasi ang dami ko talaga ng experience sa buhay. Dahil ang nanay ko po, nung ako'y high school na, ay isa pong biyahera. Ang nanay ko po, from Sibuyan Island, hanggang dyan po sa Tondo, sa Pier 6 po kami, dumadaong yung barko na aming sinasakyan. Marami po siyang buyer dyan ng mga baboy. May baka, may mga buti, mga libu-libong buti. Diyos ko po, napakaraming mga nakasako-sakong buti. Mga bakal. Hindi pa po bawal yung manguha ng lamang dagat. Mga sea urchin. Yung mga tinatawag doon na banawog, yung parang mga puno sa dagat. Ito po, may pakita pala ko sa inyo. Ito po, isa po ito sa puno ng dagat. Ito po ay bitukan na lang ng puno. At binutasan po yan sa gitna, tapos ginawang bracelet. At ito po ay regalo sa akin ng aking kaklase na gumagawa nito. Kaya suot-suot ko po yan. Yan po ang isa. Ngayon, pag iniiwan ako ng nanay ko, mag-isa, di isang babae na lang ako sa bahay, kukuha po siya ng mga pinsan ko, mga tiya ko, para maiwan sa aming magkakapatid. Kasi ang aming tatay ay iba rin po yun. Ang kanyang ginagawa sa buhay, meron po siyang palayan. Pasensya na mga kaibigan may namamas ko po kasi kaya ang aso kumakahol. Tapos, may mga panahon na nalulungkot ako sa nanay ko. Ayoko maiwan. Kaya sasabihin ko sa nanay ko, kapag andyan na ang sandali mga kaibigan at papaano ko yung aso. Kapag andyan na po yung sasakyan na ikakarga na yung kanyang mga paninda dito po sa Maynila, dyan sa Tondo, ay sasabihin ko sa nanay ko, ihatid na kita hanggang pier. Pagbalik naman ng jeep, babalik naman ako. Sabi ng nanay ko, sige, ihatid mo ko. Kasi hindi ka pwede kasi may nag-aaral ka, may klase ka. Kung minsan 2 weeks ang nanay ko dyan sa Maynila, hanggat hindi nauubos yung paninda niya, hindi siya uwi. Pag naubos na po yung paninda niyang mga galing ng isla, ibibili naman po niya yung mga order ng mga asin, asukal, sibuyas, lahat. Diyan po lahat galing sa Divisoria ang mga pangailangan ng tao nung araw sa aming isla. Wala pong mga sariling pananim nung araw doon. Ngayon, hindi alam ng nanay ko na yung aking mga damit, meron pa ako nilagay sa bag. Tapos,
ay doon sa bag niya, nilagay ko rin ang mga damit ko. Kung may mga 10 piraso doon sa panakailalim. Tapos ilalagay ko doon sa bungad ang kanyang mga damit. Pagdating po doon sa pier, sasabihin ko sa nanay ko, sasama na lang ako sa'yo. Ay, sasabi niya, Ting, paano ka naman sasama? Wala kang ang dalang damit. Sasabihin ko naman sa nanay ko, meron kaya akong dalang damit andyan sa bag mo. So, hindi na siya makaayaw. Alam mo yon, alam niyo po yon. So, hook or by crook, ay isasama na lang niya talaga ako kasi hindi na talaga ako sasakay sa jeep pa uwi. Kung ihahatid niya ako, di maiiwanan siya ng barko. O di, napipilitan po siya na isama ako. So, yun po yung paghahanda na kung gusto natin makasama sa Panginoon sa kanyang muling pagdating, dapat may ginagawa tayo. Ako, nung bata pa ako, ilalagay ko yung mga damit ko sa ilalim ng bag ng nanay ko. Tapos pag sinabi niyang, wala kang damit, ay meron kaya andyan sa ilalim ng bag mo. Wala na siya magagawa kasi 3 days ago pa lang na bibiyahe siya, ay nailagay ko na yung mga damit ko sa ilalim ng bag niya. Kaya sa buhay natin mga kaibigan, dapat may ginagawa tayo sa buhay natin. Teka lang ha, si Lolo Dodong, ayan. Dapat may ginagawa tayo sa buhay natin na paghahanda. Paano nga ba maghanda? Kailangan lang po natin mamuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Kung ano po yung salita ng Diyos na ating binabasa mga kaibigan, makita po ito sa buhay natin. Umiwas po tayo, tumakbo po tayo sa tukso ng kasalanan. Lumayo po tayo. Kapag mayroong mga party-party na sa tingin natin ay wala doon ang Panginoon, lalo na yung mga wala pang relasyon sa Diyos, ayokong gamitin yung mga hindi pa mananampalataya na salita. Yung mga wala pang personal na relasyon sa Panginoon, tamang relasyon sa Panginoon, mahirap pong mag-share ang Word of God. Magsisigawan kayo. Dahil andun yung mga videoke, andun yung ingay lahat. Di po ba? Baka maya-maya ay madatnan ka ng Panginoon, kaisa ka na doon sa kanila. Iwas po tayo. Iwasan po natin ang paglalasing. Iwasan po natin ang katakawan sa mga pagkain o sa mga material sa mundong ito. Iwasan nating mag-isip ng mga intindihin sa buhay. Wala po tayong gagawin kundi idalangin po natin ang ating sarili, ang ating mga pamilya, na sana, Lord, ang bawat puso ng ating mga pamilya ay mauhaw sa salita ng Diyos at mauhaw sa mga bagay na makalangit at makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos gamit ang ating tunay at totoo na pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina ay patay na yung dating Nanay Relly at itong nagsasalita ngayon ay bagong Nanay Relly na yan kasi na-born again na. Ibig sabihin kapag na-born again ang isang tao ay bagong nilalang na. Hindi na natin kayang gawin yung mga bagay na ginagawa natin dati nang wala pa tayo sa Panginoon. At ngayon na sa Panginoon na tayo, ay hindi na makita sa buhay natin yung ginagawa natin na hindi tama at hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, simple lang po ang paghahanda. Kapag tayo po ay nakakapag-isip ng hindi tama, nakakapagsalita ng hindi tama, kung nakakagawa man tayo ng mga bagay na hindi tama at pumapasok sa kasalanan, repent agad. Kasi hindi naman po tayo malakas. Nagiging malakas lang po tayo dahil sa habag ng Diyos. Wala pong malakas kahit isa. Nagiging malakas lang po tayo dahil sa habag ng ating Panginoon. Maniwala po kayo mga kaibigan. Kung wala na ang panalangin, wala na po tayong lakas. Kung wala na ang salita ng Diyos sa buhay natin, wala na po tayong lakas. Kung hindi tayo magsusumikap bilang isang Kristiyano, wala na po tayong lakas. Kung hindi na po tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, wala na po tayong lakas. Kaya kasama po yan lahat. Lahat ng bagay na ginagawa natin may kalakip yan na pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa Diyos. Kaya para po tayo makatagal,
manatili po tayo sa Panginoon. Manatili po tayong Kristiyano na totoo. Manatili po tayo sa pagiging born again na totoo. Manatili po tayo na si Jesus, ang ating kinikilalang Diyos, Panginoon, at ating tagapagligtas. Manatili po tayo sa tamang pananampalataya na pinamana sa atin ng Panginoon. Sikapin natin na maging tama lagi ang relasyon natin sa Diyos. Kaya mga kaibigan, nawa po sa gabing ito pong ating binasa dito sa Lucas chapter 21, verse 34 hanggang saan na ba tayo? 34 hanggang 36. Nawa po ay makatulong po ito ng maayos sa atin. Ulitin po tayo ng mga gawain ng Panginoon. Ang dami pong mga live stream ngayon na kapag hindi araw ng linggo ay pwede po nating pakinggan. Ang dami pong ngayon, suporta ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag tayo po'y nakakaranas ng yung tawag do ito, parang nanunuyo yung ating spiritual life, awitan lang po natin ang Diyos. Manunambalik po. Sabi nga ganun no worship, no rain. So, mag-worship po tayo para umulan po ang presensya ng Panginoon. At kapag nasa atin na uli ang presensya, nararanasan na natin, yan na po yung oras na masarap na manalangin. Excited na tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po talaga natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Dahil kapag wala po ang banal na Espiritu sa ating buhay, mamamatay po ang ating pananampalataya sa Diyos, mga kaibigan. Para hindi po lumayas o umalis ang banal na Espiritu Santo, umiwas po tayo sa paggawa ng kasamaan o hindi tama. Ano po? Lumayo po tayo sa tukso ng kasalanan. Hanggang dito na lang mga kaibigan, ang aking sharing ngayong gabi. At maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po na ang bawat isa ay meron namang pananampalataya sa Diyos. Ano po? Kaya nga po sharing lang. Magpalakasan tayo mga kaibigan. Kailangan po nating magpalakasan. Kasi iba rin po yung ating naririnig na experience ng iba na pwede nating sabihin, ay, akala ko end of the world na. Meron pa palang mas higit na nakaranas sa akin ng malaking pagsubok at problema sa buhay. Pero nang dahil kay Kristo, ay napagtagumpayan niya. So, ibig sabihin, ay si Kristo lang pala ang katugunan at kasagutan sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po for the love at sa inyong pagmamahal sa akin. Salamat po talaga mga kaibigan sa inyong lahat. At wala po akong dinadalangin sa bawat araw. Kasama po kayo sa aking mga dalangin na nawa ay manatili tayo sa salita ng Diyos. At patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating espiritual na pamumuhay. At lumawak pa ang ating pag-ibig sa Kanya. Lumalim pa ito. Ganon din ang ating pananampalataya para anumang bagay ang ating hilingin sa Panginoon, ito'y ating matatanggap. Purihin po ang ating Diyos sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon sa Kanyang salita. Pagpalain po tayo ng Diyos sa bawat area ng ating mga buhay. Amen.